Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lamang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kaniyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya ring naging batong panukalan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga tungkol sa tusong katiwala. Nais ng katiwalang ito na sa kanya mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't noong dumating na ang panahon ng pitasan, sinunggaban ng mga katiwala ang mga aliping pinadala ng may-ari. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato ang mga iba. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan, sino ang kaniyang pinapunta? Ang kaniyang anak na lalaki. At ganon din ang ginawa sa kanya. Pinagtangkaang patayin at alisan ng buhay. Mga kapatid kay Kristo, paano po natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga galing, ang mga talento at mga yaman na mayroon tayo? Kinikilala ba natin ang mga ito bilang mga grasya o pagpapalang kaloob na nagmula sa Diyos? O baka naman, binabaliwala natin ang mga ito at hindi binibigyan ng halaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin, pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot, kadalasan hindi natin ito pinalalago ng tama. Dahil sa takot, kadalasan wala tayong ginagawa sa mga ito at hindi natin napapansin ang mga kakayahan o kaloob na mayroon tayo. Ang kadalasan pa, hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ang mas nakalulungkot pa, kadalasan kinakalimutan natin at hindi binibigyan ng pansin ang mga kaloob na ito. Kadalasan pinangungunahan tayo ng takot at pangamba. Ganito po ang nangyari sa ating ebanghelyo. May mga taong inatasan ang may-ari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit ang kapalit nito, pagkitil ng dugo sa mga mabubuting lingkod. Ang talinhaga pong ito ay sumasagisag sa pag-uusig at pagpatay na ginawa sa mga pinuno ng Israel laban sa mga propetang isinugo ng Diyos. Anong ginawa? Hindi sila tinanggap at ang ibang mga propeta ay pinapatay ng mga tao. Tungkol din ang talinhagang ito sa may-ari, sa anak ng may-ari na kinakatawan ni Jesus Nazareno. Siya ay isinugo, ngunit pinapatay ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ngayong araw na ito, hinahamon po tayo na tignang muli natin ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating maangkin ang maraming bagay ay naging ganid na tayo sa ating mga sarili? Dahil dito, pati ang batas ng Diyos ay ating nilalabag. Pinagkalooban po tayo ng Diyos ng lakas at kagalingan.
hindi upang gumawa ng kasamaan. Marami po tayong pwedeng maabot at marami tayong pwedeng marating kung gagamitin natin ito ng tama at husto. Maliwanag din na hindi nais ng Diyos na tayo ay mandaya. Ang anumang paglulustay, pang-iisa, pang-aabuso ay hindi kalugod-lugod para sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para mamunga, hindi upang manlamang ng ating kapwa. Kaya nga bilang mga katiwala ng kaniyang mga biyaya at nilikha, paano tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay pa lamang hindi na tayo katiwa-tiwala? Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng talento at kaloob. Bawat isa may pananagutan na gamitin ang mga kaloob na iyon para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos si Jesus Nazareno bilang maging alay o handog, subalit hindi siya kinilala ng tao. Nilibak, hinagupit, pinagpasan, at ipinako sa krus. Naway sa pagpapatuloy ng banal na Eucharistia, tanggapin natin ng buong puso si Jesus Nazareno bilang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Kagaya niya, maging mabuti at tapat tayong lagi sa Diyos sa bawat oras at sa bawat pagkakataon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.